Tara na, sakay na, asa man ka padulong mga kapaglaom. Sakto ba ang agyanan nga ginapadulngan sa imong gisakyan? Mga kapaglaom, sakay na dinhi uban sa amua sa Let's Pray Pilipinas. Live in Cebu. Good day everyone and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise God for giving us another beautiful day and for waking us up to be here once again mga kapaglaom, and we are so grateful to pray with you once again and to hear your prayer requests and praise reports. Pastor, good morning. Yes, good morning kapaglaom Giselle og sa atong mga viewers nining kabuntagon. Welcome to Let's Pray Pilipinas. Here in Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, you don't have to pray alone. So before ta magasugod sa atong program, ako mong hangyoon atong iduko atong mga ulo magampo usa kita. Father in heaven, we thank you, Lord, for this beautiful morning. We thank you for your love and care. Amen. Thank you, Heavenly Father, for preserving our lives until this moment. Yes. And as we start this Let's Pray program, we pray, Lord, for your heavenly wisdom and for your blessings to be upon all of us, together with our viewers this morning. Unite us all with your love and care. And thank you, Lord, for the assurance that you will be with us. We ask this all in the loving name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you for that prayer, Pastor. Of course, we do not forget to greet our viewers, mga kapaglaom, who are watching us now via GSAT Channel 37. Good morning, mga kapaglaom, and happy Thursday. And thank you so much for watching and joining us today. To you nga naglantaw sa imong nga Facebook Live, thank you so much for supporting our program today, and welcome to Let's Pray Pilipinas. Once again, mga kapaglaom, we remind you to start sending in your prayer requests and praise reports. Palihog ayaw kalimot sa pag-include sa inyong nga pangalan, inyong nga address, ug sa inyong specific nga prayer requests and praise reports. Mga kapaglaom, doon na tayo hotline numbers makita ubos lang sa inyong mga TV screens and cellphone screens. Palihog ipadala inyong mga prayer requests o praise reports, ug kung confidential kini mga kapaglaom, ayaw kalimot sa pagbutang og confidential atuan ng ampuan off-air mga kapaglaom, and we will still include you in our personal prayers. Remember, doon na tayo mga prayer warriors, mga prayer partners around the globe mga kapaglaom, who are willingly supporting our program in prayer, joining us in prayer with you. Now, atong pagasugdan sa pagbasa ang atong first round of prayer requests. We have here, coming from our sender, 5842. Iha nga prayer request alang siya nga sister nga nag-deal karon sa sakit nga lupus, Pastor. And doon na po siya gina-undergo nga chemotherapy. This coming to Saturday, doon na siya chemotherapy infusion. Mga kapaglaom, let us pray alang sa atong usa ka sister, no? And we will also pray alang kay Mrs. Imelda Sumantan for complete healing og sa whole family that are religiously listening to this program. Wow. We praise God for that, no? Atong iampo pod mga kapaglaom si Leia Eleazar of Tacras, Palawan, prayer alang kang Judith Eleazar, who is scheduled to undergo sa iyang gallbladder operation today, mga kapaglaom, din haa sa Manila Medical Center. Let us pray alang sa success sa maong operation. Of course, iyahang complete healing. We will also pray karong adlaw alang kang Emeline Castellon, mga kapaglaom. Paampo siya alang sa iyang interview karon. Ug hinaot madawat siya sa iya pod gina-applyan, Pastor. Magpadayon na iyahang trabaho tungod kay gikan ni siya na lay off, Pastor, agi sa COVID, no? And we will pray alang po sa iyahang health. We will also pray alang sa itong sender 9477, prayers for complete healing para sa iyang anak suffer og UTI, aduna pagyoy neuropathy, aduna po siya acute nga gastroenteritis, Pastor, ug moderate dehydration, no? So we will pray alang sa
intervention sa Ginoo, and we believe that He is able to heal those diseases. Amen. We will also pray alang sa sender 9459. Please pray alang kang Josel Selgas naa siya fatty liver o sige sakit iha nga ulo, Pastor. Mga kapaglaom, we invite you to sincerely pray alang sa atong mga kapaglaom today. Let us pray with Pastor Quinto. Ako mong imbitaron, iduko inyong mga ulo, pray with us, samtang kita magaampo nining atong mga hangyo nining kabuntagon. Let us pray. Gamanon nga Dios nining kabuntagon, nagadangop kami kanimo, among ginadala ang tanang mga pagpasalamat sa tanang mga pagtubag o sa imong mga panalangin gihatag kanamo. Nining kabuntagon o Dios, among ginahiusa ang among mga pag-ampo alang sa among makigsuunan nga nagdala sa ilang mga prayer request. Among ginadala sa pag-ampo ang among usa ka igsuon nga siya dunay balatian nga lupus og siya Ginoo undergo sa chemotherapy infusion karong umalabot nga adlaw nga Sabado. Hinaot panalanginan nimo kini nga pamaagi, panalanginan nimo Ginoong mga tambal og hinaot nga Ginoo magaayos siya sa iyang balatian aron nga magapadayon sa pag-alagad kanimo o makauban niya ang tibuok panimalay sa pagpaabot sa iyong pagbalik. Amo sab niya dala sa pag-ampo si Mrs. Imelda Sumuntar. Sumuntan nga siya Ginoo dunay mga gibati sa iyang panlawas. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang, ayuha siya o kauban ang iyang tibok panimalay, ihatag Ginoong kadasig sa pagpadayon sa pagpaminaw sa mga programa sama niini o sa ilahang pagpadayon sa ilang pagtuo diha kanimo. Panalangin ni usab Ginoo si Judith Eliazar. Among ginadala sa pag-ampo ang iyang balatian og duna siya ay umalabot nga operation. Hinaot nga kini mahimong malampuson og matambalan og maulian ang iyang balatian Ginoo og siya makapauli nga malipayon kauban iyang tibuok panimalay og magahiusa sa pag-alagad diha kanimo. Ginadala namo sa pag-ampo si Emeline Castillon nga doon na siya interview Ginoo sa iyang trabaho. Hinaot nga malampuson kini og magapadayon kini nga trabaho tungod sa iyang mga challenges sa iyang kinabuhi tungod niining pandemic sa kalibutan nga siya Ginoo nahunong sa pagtrabaho o kinahanglan siya sa mga financial nga mga kinahanglanon. Tabangig usab Ginoo ang among usa ka igsuon nga iyang ginahangyo ang iyang anak nga dunay urinary tract infection o uban pa nga balatian sa iyang panlawas. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang karon, bisitahi siya, tandugas siya sa imong maayong kamot kay ikaw man ang Dios nga dakong mananambal, walay imposible diha sa imong mga kamot. Busa o Diyos, amo usab ginadala si Josel Selgas. Siya dunay fatty liver o dunay sakit sa ulo. Hinaot o Diyos nga imo siyang giyahan, tambalan o ihatag Ginoo ang lig-on nga panglawas, ibalik ang iya Ginoo nga kadasig, kabaskog sa iyang panlawas aron maulian sa iyang balatian o siya magapadayon sa pag-alagad sa pagpaabot sa iyong pagbalik. Salamat Ginoo nga ikaw magatubag ni imong paghangyo, pasayloa kami sa tanan namong mga kalapasan. Amo kini ginapangayo sa ngalan ni Jesus nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for that prayer. Thank you so much, mga kapaglaom, for joining us in prayer. Later on, mag-ampo punta sa ato ang second round of prayer. Now, mga kapaglaom, alang sa ato ang live discussion, we will be talking about sakayan, Pastor, and also an invitation at the same time, no? Tara Unique na, topic, sakay na. Yes. Mga kapaglaom, ang atong quote of the day na gaingon, ride the vehicle to heaven. Because the Lord is the driver, our journey is sure. Gikan sa The Messengers. Pagkanindot, no? We are all invited to a journey with the Lord, mga kapaglaom, tungod kay walay lain nga driver, kundi si Jesus Christ. Pastor, this pandemic, talking about this pandemic, Pastor, nagbuhat gyud siya dako nga kausaban sa ato ang community, no? Yes. Even ang mga pagsakay-sakay, mga kapaglaom og mga regular nga vehicle sama sa jeepney, lisod kaayo, Pastor. Ang public transportation. Public very challenging. transportation, ang ato ang way of transportation dinhi sa Sugbo kung mangutana mo mga kapaglaom na ato yung mga bus, no? Mga public bus nga ato ang
nga pwede nato masakyan apan so far ang jeep pastor maragula pa gyud nakabalik pastor no. Ang for your information no dinhi sa Cebu City ang gipabiyahe during pandemic time dunay mga bus dagko nga salakyan and later on ang taxi unya very challenging sa mga kaigsunan nato mga higalang mga nagabiyahe ang transportation public transportation mga higala. But kapag laom Giselle, dunay gihatag karon nga balita nga ang gobyerno magatugot sa 1,300 ka mga jeepneys. It's a good news, Pastor. Yeah, good news na sa atong mga commuters. Yes, daghan pog mga commuters nato. Long kanus ang mga babalik ang jeepney tungod kay isa nga makatipid na nya daghan pog ruta siyang maadtuan. Oh, daghan sila masakyan, no? Daghan masakyan. Kay panahon sa pandemic, ang uban paggawa sa taxi nakasakay sila sa taxi. Ang uban kabantay ka kapag laom Giselle nga mga bisikleta na uso. Yes, na uso ang bisikleta. So transportation is very challenging in this time of pandemic. Apan kining balita karon nga ang jeepney will be allowed already og ang manggawas ani mga 1,300 kabuok. Perting daghana. But according sa balita mga kapaglaom nga katong makabiyahe doon na sila himuon nga process no sa government nga og sa Land Transportation Office aron nga matugutan sila sa pagbiyahe. So di sila makabiyahe basta-basta lang. Oh, dili sila basta-basta makabiyahe. In fact, ang uban sa ilang mga requirements pastor dapat i-secure nila nga updated ilang nga travel line, no? Gikan sa Cebu City Transportation Office or CCTO ug uban pa ana nga mga requirements pastor before nila makuha ang green lights ilahang pag-drive dapat ang mga traditional jeepney drivers should secure a professional driver's license of course no also a negative COVID-19 test result so i-swab test pud sila pastor nga secure gud nga mga drivers na pud sila in good health pud sila in good condition and also they will undergo the CCTO's driver's orientation and training. Yeah, that's true. So before sila makagawa sa dalan, before magbiyahe ning mga jeep, mubalik ang mga jeep, I'm sure nga mo-create na po ni og traffic jam, no? So mag-traffic na po ning atong syudad mga kapaglaom. Pero before sila makabiyahe, doon na jud sila yung mga permit o sa nga kwaon sa atong gobyerno og sa LTO. So pero sa mga public, mga commuters, masayo na ang ilang nga pagbiyahe sa ilang mga destinasyon kung mabalik na kining mga salakyan. That's actually a good news din niya sa Sugbo pastor tungod kay mo pud nagipaabot sa mga commuters no. And at the same time, we will still no health is wealth mga kapaglaom and we will still be following the protocols, health protocols ato ang government. Now mga kapaglaom, why we are talking about this sa Kayan pastor? Of course today mga kapaglaom, we will be talking about our journey towards heaven mga kapaglaom. In these pandemic times, I'm praying pastor nga kitang tanan naghandom gyud ni anang heavenly home nga giandam sa to ang tanan and we are not kanang na bombarded na kaital sa mga problema din sa kalibutan. Basin pagdalimtan na nato ang journey, our heavenly journey padulong sa heavenly home nato makapaglaom. Now, today ato ang paghisgutan, the way to heaven is by Jesus alone mga kapaglaom. Nga namang ang paagi lang gyud pastor ngano si Jesus Christ lamang gyud ug wala nila ini pamaagi. Well, nagaingon ang balaang kasulatan, I am the way, the truth, and the life. Amen. No man can come to my Father except through me. No? Pinaagi sa kang Ginoong Hesus. Siya ran jud ang atong dalan, siya ra ang makagiya kanato. And according sa atong quotation of the day, nining atong discussion kapag laom Giselle, Jesus is our driver. No? Sa atong pagbiyahe. Now, we would like to remind everyone, no? Isakto tong imong gisulti kapag laom Giselle, nga basin baya mga kapag laom nalimot na ta that we are still in our spiritual journey. No, ang uban gaw na huna nang they are going to stay here in this earth. This is just a temporal home. So we are still traveling. Ingon sa usa ka awit, we are traveling towards heaven, no? So atong pamalandungan na so nagabiyahe kitang tanan and Jesus is our driver and he is the only way kapag laom Giselle.
Amen. So dili ta makaabot niya ng atong destination without Christ. No? Gani, gi-record sa John 14 verses 1 to 3, mga kapaglaom. I hope you are familiar with that verse. Let not your heart be troubled. No? Despite this pandemic, Pastor, whatever circumstances mag-abot sa atong kinabuhi, gani doon yung mga bagyo, mga unos sa atong kinabuhi, no? Physical man o spiritual battle, let not your heart be troubled. Mo na gina-invite sa tuan in Jesus Christ. Ye believe in God. Tuuhi lang yun ang Diyos. Believe also in the Son, no? In my Father's house are many mansions. These are the promises of the Lord. Alang ang iyang katawhan dili mabalaka while naga-travel towards heavenly home. Yes, that is the only hope actually. Amen. But the only hope that is left to mankind, Yes. mga kapaglaom, our only hope in this time of pandemic is the coming of our Lord Jesus Christ, no? According sa imong gi-quote nga John 14:1 to 3, Yes. kapaglaom Giselle, My favorite verse. naadiha ang promise actually. Amen. No, the solution, the promise of the crisis that we are facing, mga kapaglaom. Yes. Ang promise ni Ginoong Hesus unsa ingon niya, I will come again. Wow. I will come again. So magabalik siya, og ingon diha, to receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Wow. So that is the promise that we need to hold on. We are still traveling towards heaven, mga kapaglaom. So everything that is happening in this world are just temporary things. Yes. And that is good news. May Amen. nga nga temporaryo kay gabiyahe pa man ta. Yes. So sa atong pagbiyahe na ay mga lubaong, mga lisod nga dalan, but still just keep on moving forward kay maabot nato atong destination. Gani, Pastor, nakahinumdum ko nga, before nato nibawaan ning mabalik ang mga jeepney drivers, ang mga jeepney vehicle, kana bang imong feeling excited kay ka, Pastor, nga makasakay na po kag jeep, siguro ang uban gipang mingaw na og Yeah, sakay-sakay that's og jeep, no, adto sa lain-lain yung mga familiar places. Now, kana gani nga panghitabo, ma-excite ka, Pastor, how much more, no, ang pagbalik sa Ginoo nga for eternity magkinabuhi ta or kauban nato ang Ginoo for eternity, mga kapaglaom. Wow. So atong namduman, this world, this situation is just temporary, Pastor. Yeah. So sa atong topiko nga ginadiskusyon karong kapaglaom, Giselle, no, mga kapaglaom, tara na, sakay na. Yes. So the question is, nakasakay na ba ta? Yes. No, nakasakay na ba ta? Basi ba nalimot ta unya wala ta nakasakay sa atong pagbiyahe, and Jesus is our driver. So nakasakay ba ta sa sakinan nga ginadumalahan ni Ginoong Hesus? That is the question. Nakoy input kapag laom, Giselle. Yes. Dunay duha Go ka on, tawo, Pastor. that is dispatcher and conductor. Kabalo ka unsay conductor kapag laom, Giselle? Ang conductor mauna ang nagapanghatag Ticket. ticket o pagpliting nga Collect nagasakay. ticket, yes. Do you know what is dispatcher? Aha, Ang kanang- dispatcher ka na mo singgit mo, Tigahon. sige na, sakay na. Yes. Now, nakoy pangutana karon sa ato atanan. Yes. Unsa ta, conductor ba ta or dispatcher? Kung dispatcher kita, Yes. igo ra ta manawag, sige sakay na mo. Pero ang dispatcher ni sakay wala. Wala, Pastor. Wala na sakay ang Sige, dispatcher. nagpang-invite. Pero ang Sakay na. conductor, Sakay gyud. gasakay jud ang conductor. Yes. So that's why sometimes kung pamalandong aning atong tipiko, I hope that we will all be like the conductor. Tina. Nga nagsakay ta, nangibitar ta, nagsakay pud ta. Dili ra ta kay dispatcher, sige sakay na mo. Unya siya wala nakasakay. No? So that is very important. Siguraduhon nato nga nakasakay ta sa sakyanan because Jesus is our driver. Let us also remember, mga kapaglaom, the surety of our deliverance is by Christ humanity. Ang atong surety of deliverance, mga kapaglaom, mo laylain si Jesus Christ lang yun, no? Yes, amen. All we have to do is to believe that He is able. Amen. He is the great I am, mga kapaglaom. We remember sa ihama katawhan kani adto, no, how He delivered His people way back sa iyahanga time or before nahimugso as Jesus Christ. Makapaglam ato hinumduman that the Lord is a good shepherd. He is the living bread. He is the way, the truth, and the life, mga kapaglaom. He is the great I am, and Amen. He is the assurance. He is the assurance of every promise. So, with God, mga kapaglaom, we should not be afraid, no? Ato hinumduman nga ang Ginoo kanunay makig-uban kanato. Pastor? Amen. Amen. Yes, importante kayo na nga we will always dedicate our lives to Jesus as we continue our spiritual journey.
Amen. Thank you so much, Pastor. Thank you so much, mga kapaglaom, for joining us. Now, alang sa to ang second round of a prayer request, we have here coming from our sender, gikan sa Maharlika Bislig, Pastor. Iya nga prayer request, alang sa full recovery, alang kang Ma'am Edith Parinyo, gikan sa iya nga sickness. Pastor, we will pray alang po sa iya nga husband, alang sa safety sa iya nga pag-travel, padulong sa iya nga work, as well as doon na po good health. We will also pray alang sa itong sender 9844. Please pray for Norman nga unta mapadayon iya nga desisyon, Pastor, nga mobalik din ha sa Ginoo. We'll pray alang sa itong sender 7192. Pag-ampo para kay Gennaro Manlaya Jr. in Pala. Ginaoperahan siya, Pastor, sa iyang abdo, unta magmalampuson kini ug mamaayo og dali ang iyang nga balatian. We also pray, mga kapaglaom, 4556 fast recovery alang kang Leia nakikitan, alang pod kang Myra Tansyongko o kang Shirley Tansyongko, alang pod sa ilang health condition. Yes. We will pray alang kang Hertuno Antonio of Davao del Norte, pag-ampo alang sa iyang igsuon, Pastor, kang Chuchi sa Bihon, nga na-admit tungod sa iyang breast cancer karon nga ginatubang. Also kang Roberto Antonio, nga na-admit po tungod sa iyang high blood o sa iyang heartburn. Mga kapaglaom, let us pray alang kang Janine Taranza, alang sa iyang complete healing pod, o mapas niya ang iyang board exam, Pastor, sa doctor's board exam. Magmalampuson kini, mga kapaglaom, prayers for gikan sa Osorio ug also sa Avalanza family din ha sa Iligan City. Mga kapaglaom, doon na po tayo mga prayer request gikan sa atong FB viewers, gikan kang Diana Elizabeth. Please pray for my family. Alam po sa ilang spiritual healing. Doon na siya gipang mention nga name, Binancio, Mabeth, May, Manolito, Eliza, Mercy, Grace, and Maynard. So hinaot ka itong atong tabangan sa pag-ampo, mga kapaglaom. Sa ito apod nga sender Hannah Lewis, please pray for those of us seeking the holy marriage. We also pray alang kang Shirley Digno. Please pray sa iyang negative result, mga kapaglaom, o sa siya frontliner daughter, na swab test sa iyang third time na niya, mga kapaglaom. And let's pray alang kang Linda Bana, prayers for complete healing alang sa iyang friend si Minerva, alang sa good health sa tanan and protection labi na gyud sa COVID-19. Mga kapaglaom, Bibi Chris Silvano also sent her prayer request, include her in our prayers, kay doon na po siya balatian karon og ihapon na nga likod, Pastor. O hinaot maayos siya, no, sa dili madugay, mga kapaglaom. Alam pod kang Narcisa Dinyo, pag-ampo alang sa ihang pamilya, nga unta naligon ang ilang pag-alaga din ha sa Ginoo. Unta pod uban sa ihang mga anak nga medyo doon na po naluya. Pagkaluya, gibatig kaluya sa ilang pagpangalagad sa Ginoo, nga ilang makaplagan ang tumang kaligon sa pagtuo. Mga kapaglaom, let us pray alang kang Joy Silvano, ato ni mga tough fan, Pastor. Please include in our prayers for Antoinette Sabalya sa iyang heart problem, mga kapaglaom, kinaasay ay natubig iyang heart, no? Ug tuwa siya karon sa ospital somewhere in Tacloban City. Mga kapaglaom, thank you so much for sending in your prayer requests and inyong gi-open sa inyong mga prayer requests. Let us now pray, mga kapaglaom, with Pastor Quinto. Mag-aampo kita. Gamana nga Dios, among ginadala sa pag-ampo ang among second round nga mga prayer request. Among ginaampo si Edith Parinyo sa iyang balatian. Ikaw, Ginoo, nasayod sa iyang kahimtang, ayuha siya, o Dios. Kauban man sa usa namo ka igsuon, sa iyang safety, sa iyang pagbiyahe, sa iyang trabaho, o ginaot ang iyang tibuok panimalay, imong panalanginan sila nga magahiusa sila sa pag-alagad. Among ginadala sa pag-ampo si Norman, nga hinaot, Ginoo, magapadayon ang iyang pagdesisyon sa pagbalik sa pag-alagad. Among ginadala, Ginoo, sa pag-ampo si
Gennaro Manlaya Jr. Yes. nga siya Ginoo pag-operahan sa iyang abdo, hinaot kini mahimong malampuson aron nga siya magapadayon sa pag-alagad nga malipayon diha sa imuha. Amo ginadala Ginoo sa pag-ampo si Lia Nakikitan nga karon na admit sa hospital. Panalangini siya Ginoo, bisitahi siya, dasiga siya nga dili siya magaluya sa iyang pagtuo og mabalik ang iyahang kalig-on sa pag-alagad diha kanimo Ginoo. Amo ginadala sa pag-ampo ang mga panlawas og ang balatian nga ilang gipangbati ni Mira Tansyungko Samolde, ni Shirley Tansyungko Perges og ni Cesar Ausa. Ikaw nasayod sa ilang mga challenges nga ilang ginaatubang sa ilang panlawas Ginoo, ayuwa sila sa ilang balatian. Amo usab nga ginadala sa pag-ampo si Chuchi Sabihon nga na-admit og si Roberto Antonio, sila Ginoo naa sa hospital sa nakalalain nilang gibati sa ilang panlawas. Ikaw nasayod nga kung unsa ang mga tambal, unsa ang mga hagit nga ilang ginatubang karon, suportari sila sa ilang kinanglanon Ginoo ug dasiga sila sa ilahang pagtuo aron nga mabalik Ginoo ang ilahang kusog sa ilang panlawas ug magapadayon sa pagserbisyo diha kanimo. Amo ginadala sa pag-ampo si Janine Taransa nga hinaot nga mag-aayos siya sa iyang balatian ug makapasar sa doctor's board examination. Among ginadala sa pag-ampo Ginoo ang hangyo sa among mga kaigsuonan, sa ang pamilya ni Elizabeth. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga kabataan, sa tanang mga membro sa ilang panimalay, mga hinigugma sa kinabuhi nga maghiusa sila sa pag-alaga diha kanimo. Kauban ni Narcisa Dinyo sa ilahang pag-alagad, liguna ang ila Ginoo nga pagtuo sa naglaing mga pagsulay na abot silang kinabuhi, nginaot sila tanan makabarog sa mga pagsulay og magmatinud-anon hangtod sa iyong pagbalik. Panalangini Ginoo og ayuha si Bibi Chris Silvano sa iyang hangyo, sa iyang balatian, si Hannah Lewis nga gahangyo siya Ginoo sa holy marriage nga pangandoy sa mga katawhan karon sa kalibutan. Palangini ang mga kaminyoon o Dios. Si Shirley nagahangyo usab Ginoo nga manigatib ang iyang swab test. Hinaot nga as a frontliner siya Ginoo magapadayon sa kadasig sa pag-serbisyo sa iyang isig katawo. Kauban man ni Linda Bana sa iyang mga hangyo, sa iyang mga prayer request karon, o kauban ni Joy Silvano, ikaw nasayod Ginoo sa ilahang mga prayer request. Alang kay Antoinette Savalia, ikaw Ginoo mag-aayo sa iyang heart problem. Salamat nga ikaw na magatubag ni ining among mapaghangyo nining kabuntagon. Panalangini kining mga katawhan nga nagkinahanglan sa imong tabang, kauban sa kapasaylohan sa among mga sala. Amo kini ginapangayo ang tanan o ginalauman nga madawat sa ngalan ni Hesus nga manuluwas. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor. That's a wonderful prayer. Alang sa ato mga kapaglaom. Thank you so much sa ato ang mga live viewers karon kamo naglantas sa inyong mga GSAT. Thank you so much, mga kapaglaom. Of course, kung kamo naglantas sa inyong Facebook live, thank you so much for joining and praying with us today. Mga kapaglaom, ayaw kalimot alang sa ato ang discussion summary. Nagaingon, many are losing the right way in consequence of thinking that they must climb to heaven, that they must do something to merit the favor of God. They seek to make themselves better by their own unaided efforts. This they can never accomplish. Yes, mga kapaglaom, salamat sa inyong pakiguban kanamo. Remember, Christ is the way, the truth, and the life. When we accept Christ, good works will appear as fruitful evidence that we are in the way of life, that Christ is our way, and that we are treading the true path that leads to heaven. Amen for that, Pastor. Thank you so much. Once again, mga kapaglaom, Pastor, thank you for joining us today. We hope to be with you again tomorrow din sa Manila. Mga kapaglaom, kung ang Diyos magmaniho sa ato ang sakayan, ang biyahe nato sigurado sa langit gina padulong, mga kapaglaom. This has been your kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu, reminding you that God shall supply all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus. Mga kapaglaom, tara na, sakay na sa sakyanan padulong sa langit.
This is your kapaglaom, Pastor Quinto, saying, let's pray without ceasing. Kami inyong kaabag sa pag-ampo only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.